Yo, mga papi! Welcome muli sa Popspective. So ngayon na ito nga yung ating episode 2. At thank you dun sa mga nanonood ng ating pilot episode, yung episode 1 syempre. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo kung sino kayo. Medyo maganda na may na-receive natin sa ating mga kapwa tatay at mga kakilala na rin na sumuporta sa ating video. At ngayon yung episode 2, pag-uusapan natin yung unang linggo na magkaroon kayo ng bagong anak at siyempre, ano ba yung mga budget reality check na na-experience nyo nung magkaroon na kayo ng anak? So, ito yung una nating pag-uusapan is yung first time na umuwi si baby dun sa bahay nyo. So, kami, paano nga ba nangyari sa amin nun? So, si Cloud kasi, sa Chinese siya pinanganak. Chinese din. And then tapos, aalala ko noon, kinukay sa sasakyan, tapos wheelchair si Grace yung asawa ko. And then after no'n, siyempre gutom na kami. Nag-decide kaming mag-take out sa labas. Sa may terrace 'yun. Nakalimutan ko kung saang lugar 'yun, eh. Pero hindi siya Banawi, sa mga bandang Carriedo siya, Divisoria, ayan bandang Divisoria yata yung terrace chicken. Parang basta ron. Tapos bigla na lang umiyak ng umiyak si Cloud na hindi namin alam kung anong gagawin kasi first time nga namin. And sabi namin, "Putek, baka may nangyari na or may nararamdaman yung bata." Then ang nangyari nun is talagang panic mode kami. Tapos ang ginawa ko nun is huminto kami sa may gilid ng LRT. Di ko alam kung bandang Carriedo ba yun o sa may Di Jose. Tapos nag-hazard ako dun. Nakalimutan ko pa nga i-lock yung pinto kasi lumipat ako sa likod. Ang nangyari nga is, ayun, nagugutom lang pala. And struggle kami nun sa gilid ng kalsada kasi hindi nga kami sanay magpakain pa ng bata, especially if dedede. Hindi alam ni Cloud kung paano pa dumedi sa sa breast or breastfeeding. Kasi nung nasa ospital siya, naniko siya nun, more of, tawag dito, sa bote siya umiinom ng gatas. Then yun, sobrang struggle talaga kami nun. Pero yun nga, basta ang natandaan namin nun, kapag umiyak yung bata, kagaling yun lang ng ospital, kakapanganak lang or kakalabas lang, definitely nagugutom yun. So yun yung unang-unang rule of thumb na gagawin nyo is padedehin nyo agad yung bata para para tumigil umiyak. Tapos ano nga ba yung mga first few weeks na na-experience namin nung bagong panganak? Siyempre, una diyan is yung puyatan, yung mga gamit na kailangan. Actually, medyo kumpleto na kami nun, pero siyempre iba pa rin kapag yung actual na nandiyan na. Swerte nung mga parents na yung mga anak nila is hindi night shift. So when I say night shift, ito yung mga gising sa gabi, tulog sa umaga. Sa amin kasi si Cloud, night shift siya. Pero swerte na rin ako kasi panggabi yung work ko nun. And sobrang hindi naman gano'n ka-busy yung work. Sobrang chill lang. And then yun, minsan ako nagbabantay sa gabi kasi yung mga ganyang, newborn babies usually ang tulog niyan is paputol-putol. Let's say 3 hours, tapos gigising yan. Hindi ko alam kung anong ginagawa, maglalaro-laro, gaganon-ganon, tapos dedede, tapos maya-maya matutulog ulit. Kaya maganda yung naging rotation namin kasi yung pasok ni Grace sa umaga, ako pasok ko sa gabi. So talagang shifting. Tapos ang struggle lang diyan is kapag hindi natulog si Cloud ng umaga. Kasi minsan kahit nakatulog siya sa gabi, nagigising ng sobrang aga niya. So, ako patulog pa lang ako ng mga mga 7:00 siguro, ganyan, 6:00. Tapos hindi rin siya makakatulog. Sabi ko, "Shucks, ang hirap nun." Kasi puyat puyat ako. Puyat ako nun, tapos si Grace may trabaho din. Kaya nag-decide kami na kumuha ng kasambahay nun, pero hindi naman yung pagkakuha namin ng kasambahay agad is papahawak mo yung bata. Siyempre kasi testingin mo pa or titingnan mo pa kung talagang mapagkakatiwalaan ba yung kasambahay or talagang maalaga sa bahay, or sa bata, etc. Tapos ano ba yung ito magandang usapan 'to, yung transition ng gastos niyo. So kami nun, ang ginawa namin, ang madaming gastos dito siyempre gamit ng bata. Diaper, ayan, sobrang lakas namin sa diaper dati. Diaper, wipes, mga baby wipes, ayan, sobrang lakas din namin. Kung saan kami mo-order, kung ano-ano pa lang in-order namin. Siyempre, yung mga hypo nga ba yun? Hindi, parang mga non-paraben yata in-order namin dati. Hindi ko na maalala eh.
Tapos, yan yung mga laruan ng bata. Ang pinakatumatak sa aking laruan na binili namin na sobrang worth it, so hindi to paid advertisement, pero yung Alilo. Kasi ano siya, sobrang educational niya at maganda talaga sa learning development ng bata habang lumalaki siya. Kasi isa siyang parang, stick. Tapos puwede siyang kagat-kagatin, nagsisilbi rin siya ano nga ba tawag sa kinakagat nung bata kapag ano, parang pacifier yata, pacifier nga ba yun? Oo. Tapos kapag meron siyang mga kasamang cards na kapag tinapat mo siya dun sa cards na yun, is imimimik niya yung nasa picture. Kunwari tinapat mo siya dun sa picture ng baka, gagawin niya nga yung sound ng baka, let's say moo or sa dog, tatahol. And then, kapag naman binaliktad mo yung photo, tinapat mo ulit, sasabihin niya ngayon kung anong animals yun. Which is maganda, sobrang ganda ako nung technology ng toy na 'to, sobrang ganda. Tapos meron pa dun mga kasamang letters. So 'pag tinapat mo, babanggitin niya ngayon yung mga letters. Isa yon sa pinakamagandang naging nabili namin. Kaso, ngayong 4 years old na siya, sira na. Kasi siyempre, balibag dito, balibag dun. Tapos hindi, hindi. Alam mo naman, pag nalaro yung mga bata, talagang ganun. Hindi mo maiiwasan may mga masirang gamit. Pero sobrang worth it nun kung maliit pa yung anak nyo, try nyo yung Alilo na yun. Sobrang worth it talaga niya. Tapos ano pa ba yung mga sobrang gastos namin noon is yung mga baby wipes. Kasi kapag lumalabas kami, hindi naman pwedeng alcohol agad. Kasi baka kinakain ng bata yung mga kamay niya, sinusubo madalas. So, meron kaming wipes lagi na dala. Sobrang lakas namin sa wipes. Sobrang lakas namin. Yung gatas, hindi gaano kasi hindi naman nagbobote si Cloud before. Ang ginagawa lang niya is breastfeed. So, sobrang tipid talaga namin sa gatas nun kasi hindi talaga kami gumastos. So, ang malakas lang talaga kami diaper. Ayan, sobrang lakas niya sa diaper kasi kada ihi, palit. Pupu, palit. Siyempre, pupu, palit. Sa diaper, kasi ang ginagawa ng iba, hinihintay mapuno kami, hindi. Pinapalit na agad namin kasi baka mamaya magka-rashes pa yun yun. Siyempre, mahirap na. So, magtitipid ka ng konti, maano naman yung anak mo. So, wag na. Might as well, magpalit ka na magpalit. Tapos, etong isa naming naano is yung sa budget namin. Nung magkaanak kami, compared nung binata at dalaga, so naiba na talaga yung budget. Kasi before, nung mga binata tayo, talagang inom dito, bili ng kung ano-ano, travel dito, travel doon. Nung magkaanak, is hindi na, syempre. Kailangan mo na mag-save para dun sa future ng anak mo. Kasi, let's say, kami kasi, ano kami, advanced thinker kami. Nagpe-prepare agad kami. So, kailangan meron siyang funds sa kanyang, yung sa schooling niya. Tapos yung mga gamit ng bata, mga damit. Kasi dati, nung bata ka, may mga gamit ka na gusto na hindi mo bili kasi wala ka namang pera pa. Eh ngayon na kaya mo nang bumili, siyempre i-a-apply mo yun dun sa mga anak mo. So, i-spoil mo talaga ang damit. So, yun. Kailangan mong i-budget yun. And then, siyempre, kung nagbabayad ka ng bahay, sasakyan, ayan. Meron kang binabayaran na sasakyan, tapos kuryente, tubig, grocery. Yung grocery namin nun parang ano kami yata, 10 to 15,000 a month. Grocery. Hindi ko nga alam kung ano binibili namin nun eh. Ba't mahal kasi, mahal sa SM eh. Tapos yun, kung may kasambahay ka pa, siyempre, additional expense yun. Tapos nun, ano pa ba? Siyempre, hindi rin mawawala yung mga eat out. Ayan, yung mga eat out, hindi mawawala yan. Tapos yung gas ng kotse mo. Kung magka-travel kayo or papasyal-pasyal kayo, let's say Tagaytay, mga ganyan, Batangas. Yung mga malalapit lang. So, may mga bagay talaga na, yun nga, yung tatamaan kapag may pamilya ka na. Kagaya, let's say, ng mga nangungulekta dyan. Kung bumibili ka, let's say, ng mga Funko, mga Gundam, mga trading card game, which is usong-uso pa ngayon. Nangungulekta nga rin ngayon kasi medyo malaki na si Cloud. Dati, wala. Tigil lahat yun. Kasi ano kailangan mong mag-budget. Kasi hindi mo pa alam yung flow nung magiging gastos mo kasi mga first time parent ka. Pero let's say after 6 to 12 months, medyo magagamay mo na yan. So magkakaroon ka na talaga ng parang overview kung ano ba talaga yung magiging gastos ko. Mafo-forecast mo na, ito yung gastos ko for this month. Tapos maglalagay ka lang ng konting buffer, magagawa mo pa rin yung hobby mo. At saka syempre, yun, hindi naman mawawala mga daddy.
yung mga hidden expenses natin. So, when I say hidden expenses, ito yung, let's say, mga may gimmick kayo ng tropa, may gala kayo, kailangan mong bumili ng ganito, nasiraan ng sasakyan, yan, mga additional expenses yan. Kailangan mo pa din mag-allot ng budget doon. Pero, unlike before, nung single ka, hindi na ganun kadalas kasi nga, iba na yung priorities mo ngayon. Kasi kung dati gumagastos ka na let's say 5,000, 5,000 pesos kada inom, kada labas nyo ha. Ngayon, hindi na pwede yung ganun kasi ngayon nga, bihira ka na rin lumabas kasi lagi ka na nasa bahay, nagtatrabaho. Nag-aalaga ka ng bata na, hindi ko sabing alaga kasi naglalaro lang naman kayo ng anak mo. So, mostly spending time na dyan sa anak mo, sa family mo. So, ayun. Tapos, ang marirealize mo din dyan, syempre, may mga reflections ka kapag nagkaanak ka na. And syempre, tumatanda ka na rin. So, yung una nga is, time is gold. Yeah, time is gold talaga. Kasi you need to spend time dun sa family mo, sa wife mo, sa anak mo. Kasi ngayon, makikita mo, laki na agad nung bata. Kasi parang recent lang, hindi na siya kalit ngayon. 4 years old na yan ako. And talagang ang bilis yung panahon, and then you need to spend time with your spouse as well. Kasi kung hindi, lagi kayong mag-aaway. Kasi hindi naman obra na puro work, puro alaga lang. So, kailangan may time din kayo para sa isa't isa. And then, syempre, kailangan nyo ding mag-spend time sa mga magulang nyo. Kasi nga, tumatanda na yung mga yan. And it's time to give back to them. Regardless kung ano man yung mga samaan nyo ng loob, kung may mga pinag-awayan pa kayo nung single ka, nung mga kabataan ka, ano mo na yan, kalimutan mo na. As long as hindi ka inabuso, feeling ko okay na yan. Patawarin mo na sila. Kasi, matatanda na yung mga parents mo. So, might as well spend time with them every now and then. Lalo pa kami, nasa abroad kami. So, medyo mahirap, pero I make sure na siguro every now and then, nakakapag-video call kami, ganyan, kamustahan. And then, sa mga relatives mo din, syempre, kailangan kamustahin mo na rin yung mga yan. Kasi, alam mo nga, sabi ko nga, mga tumatanda na din. Yeah, tsaka sa mga, ayan, mga talagang tumulong sa'yo nung single ka na mga matatanda na spend time with them. Kaya na-realize ko talaga na time is gold kasi lalo na pag tumanda ka, ang daming oras na nasayang na sana gusto mong gawin pero hindi mo na magawa kasi nga caught up ka din do'n sa mga priorities mo, kailangan mong mag-work, hindi ka makapag-allot ng time. Kahit sabihin sinasabi na time management, most of the time hindi rin naman totoo 'yun, kasi madami ka talagang ginagawa. Ang hirap isingit talaga, ang hirap isingit. Pero let's try. Let's try to give time to those people who matter talaga. And then second is yung, yeah, expenses. May iba na talaga yan, 360 shift. Kasi nga, nagkaanak ka na, so iba na yung priorities mo. Unless siguro meron kang extra, go, splurge. Kasi you need it din naman. Hindi naman pwedeng puro trabaho, puro family. Kailangan mo din time sa sarili mo. Pamper yourself. Bilhin mo yung gusto mo talaga, pero not to the point na uubusin mo yung savings nyo. Make sure na binibili mo yung gusto mo, pero at the same time, may sobra ka pa din. Nakakapagtabi ka pa din para sa family mo at sa emergency fund nyo. Dalawa kami nagwo-work, so ang ginagawa namin, pinagsasama namin yung sahod namin, and then from there, nagka-calculate kami ng monthly expenses. Then nagpo-forecast kami kung ano yung magiging gastos namin for the succeeding months. Para at least alam namin, ay, kakapusin ba kami or hindi. Pero thank God, hindi naman kami kinakapos. So far, okay pa din. And ngayon nga, iba na yung priorities mo. Kung dati, puro barkada, inom, laruan, etc. Sakyan. Ngayon, hindi. Ang priorities mo, bahay na. Especially kung nandito ka sa abroad, sobrang mahal ng bahay dito compare sa Pinas. So, hindi mo talaga siya mako-compare. Kaya nag-iipon talaga kami. Tapos, ano pa ba yung isang na-realize ko nung magka-family ako? Yeah, regarding sa job. So, mahirap pala pag patalon-talon ka ng trabaho. So, you need to have yung stable job. Tapos, kailangan mag-build ka talaga dun sa work mo na yon para magkaroon ka rin ng maraming connections. Kasi, mahirap patalon-talon. Wala kang seniority, wala kang yung tenure, and hindi ka makaangat sa position mo. Kasi ako ngayon, ilang experience na ako, 15 years na ako nag-work. Pero nung lumipat ako dito sa new work ko, junior pa din ako. Though yung sweldo ko naman, hindi na pan junior, pero yun nga. Ngayon, iba na yung priority ko. Hindi na actually sahod pa din, pero not entirely of the time
tama yung ano ko. Hindi siya yung gano'n kaano na sa akin. Ang hinahabol ko na ngayon is yung posisyon and then yung connection. Kasi the more you have connections, the more ang magiging opportunity na puwede mong magawa. So, yun yung 3 things na realize ko nung magkaanak ako. First time is gold. Pangalawa, yung priorities mo magshi-shift. And then, don't be a job hopper. Kasi, it's not good. It's not good. So, you need to build talaga something dun sa ano. Pero if nararamdaman mo naman, inaabuso ka na, syempre, lumipat ka na rin. So, nasa sa'yo talaga yon. It depends on how you look at things sa perspective mo sa mga bagay-bagay. So, yan mga papi. Yan yung ating episode 2. Sana panoorin nyo pa rin to. And sa episode 3 natin, pag-uusapan naman natin yung mga puyat diaries. Kung ano yung mga nangyari sa atin nung mga first few months, first few weeks, tsaka adulting hacks na pwede natin i-share sa mga mas bata sa atin kasi mas na-experience na natin to. And syempre, don't forget to like and subscribe yung ating Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, and TikTok para ma-follow nyo yung ating podcast. For the full episode, syempre, nasa YouTube yan. Pero kung nagda-drive ka naman, nasa Spotify. So, wala kang lusot. I-follow mo na tong page natin at see you. Kita-kits tayo sa episode 3.